Ang ikalawang digmaang pandigdig ang pinakamalaki at pinakamapaminsalang digmaan sa kasaysayan ng tao mula 1939 hanggang 1945. Nilamon ng digmaan ang mga bansa sa Europa, Asia, Afrika at Pasipiko na nagmobilisa ng 10 milyong sundalo at sibilyan. Maraming lungsod ang nawasak sa pambobomba, malalaking hukbo ang naglaban sa iba't ibang kontinente at labis na naghirap ang mga sibilyan. Bago ang digmaan, hindi karaniwan sa maraming bansa ang mga babaeng lumalaban sa digmaan. Karaniwang naging nurse, manggagawa, clerk o support staff ang mga babae. Mahalaga ang kanilang ambag, ngunit bihirang mapunta sila sa labanan. Binago ng laki at desperasyon ng ikalawang digmaang pandigdig ang mga paniniwala. Sa laban para sa kaligtasan, nasira ang mga tradisyonal na hangganan. Nagtrabaho ang mga babae sa pabrika para gumawa ng sandata at sasakyan at sumali sa intelihensya para mag-decode ng komunikasyon ng kalaban. Sa ilang bansa, lalo na sa Unyong Sobyet, sinanay silang maging sundalo sa digmaan. Naging sniper, piloto, mekaniko ng tangke, mandirigma ng resistance at saboteur ang mga babae. Marami sa kanila lumaban sa pinakamapanganib na lugar ng digmaan. Ilan sa kanila ay naging alamat. Ang kanilang ginawa sa digmaan ay nagdulot ng takot sa kalaban at paghanga sa kakampi. Pinag-uusapan ng mga sundalong Aleman sa silangang harapan ang mga babaeng sniper na kayang tumira mula sa daan-daang metro ang layo. Kinakatakutan ng mga crew ng anti-aircraft ang tahimik na tunog ng mga kahoy na eroplano na daan-daang dumudulas sa katahimikan ng gabi sa kalangitan. Tila imposibleng mahuli ng Gestapo ang mga mandirigmang resistance. Hindi lang kalahok sa digmaan ang mga babaeng ito, kundi ilan sa pinakamagigiting na mandirigma. Ipinapakita ng dokumentaryong ito ang kwento ng mga pinakanakatatakot na babae noong ikalawang digmaang pandigdig. Sniper na namayagpag sa labanan, mga pilotong naghari sa himpapawid, mandirigma ng resistance na lumaban sa pananakop ng Nazi, at alamat na night witches na ginawang sandata ng psikolohikal na digmaan ang marurupok na biplane. Ang kanilang tapang ay humamon sa mga inaasahan at nag-iwan ng pamana na hanggang ngayon ay nakapupukaw pa rin ng interes ng mga historyador. Ang silangang prente, ang digmaang walang awa. Para maintindihan bakit maraming kinatatakutang babaeng mandirigma sa ikalawang digmaang pandaigdig, dapat maintindihan ang kalagayang kinaharap nila sa pakikipaglaban. Ang silangang prente ang pinakamalaki at pinakamalupit na larangan ng digmaan. Nang inilunsad ng Alemanyang Nazi ang Operation Barbarossa laban sa Unyong Sobyet noong Hunyo 22, 1941, sinimulan nito ang pinakamalaking pananakop sa kasaysayan ng militar. Mahigit 3 milyong sundalong Aleman na suportado ng libu-libong tangke at eroplano ang tumawid sa hangganan ng Sobyet sa isang malawakang biglaang pag-atake at mabilis na sumulong ang hukbong Aleman. Sa unang mga buwan ng pananakop, buong hukbo ng Sobyet ang napalibutan at nawasak. Milyon-milyong sundalo ang napatay o nabihag. Nasakop ng Aleman ang Minsk, Smolensk at Kiev. Sa Unyong Sobyet, naging laban ito para sa kaligtasan nila. Hindi itinuring ng pamunuan ng Aleman ang kampanya bilang karaniwang digmaan. Sa ideolohiyang Nazi, itinuring na mababang uri ang populasyon ng Sobyet, kaya balak nilang sakupin ng malalawak na teritoryo para tirhan ng mga Aleman. Ang mga sibilyan ay nakaranas ng malawakang pagbitay, sapilitang paggawa at gutom. Dahil dito, minobilisa ng Unyong Sobyet ang buong populasyon laban sa pananakop. Binaklas at inilipat ang mga pabrika ng libu-libong kilometro sa silangan, lampas sa Ural, at tumulong ang mga sibilyan sa paggawa ng mga depensa sa paligid ng mga pangunahing lungsod. Milyon-milyon ang voluntaryong sumali sa pulang hukbo at mahalaga ang papel ng kababaihan dito. Mahigit 800,000 kababaihan ang naglingkod sa sandatang lakas ng Unyong Sobyet noong digmaan. Marami ang nagtrabaho bilang mediko, espesyalista sa komunikasyon o mekaniko, ngunit libu-libo rin ang direktang naglingkod sa labanan. Isang larangang napatunayang mahusay ang mga kababaihan ay ang pagiging sniper. Nangangailangan ito ng tiyaga, disiplina at matatag na nerbiyos. Maaring maghintay ng oras o araw ang sniper sa tagong posisyon, abang sa tamang pagkakataon para bumaril. Kailangan dito ang katumpakan at tibay ng isipan. Naniniwala ang mga komandanteng Sobyet na madalas taglay ng mga babaeng sundalo ang mga katangiang ito.
Itinatag ang mga paaralang nagsanay ng kababaihan bilang sniper at marami sa kanila ay agad na patunayang epektibo. Sa digmaan, napansin ng mga sundalong Aleman na ilan sa pinakamapanganib nilang kalaban ay mga babae. Nakatago sa mga wasak na gusali o sa mga posisyon sa kagubatan, naging pagsubok ang Eastern Front para sa pambihirang mandirigma. Lyudmila Pavlichenko, ang sniper na tinawag na Lady Death. Si Lyudmila Pavlichenko ay isa sa mga kinatatakutang sniper ng digmaan at naging alamat sa mga tropang Aleman. Ipinanganak noong 1916 sa lungsod ng Bilatserkva sa Ukraine, lumaki si Pavlichenko sa isang lipunang Soviet na hinihikayat ang kahandaan sa militar. Nung teenager siya, sumali siya sa lokal na shooting club at agad siyang sumikat dahil sa husay sa pagbaril. Nang salakay ng Alemanya ang Unyong Sobyet noong 1941 at 41 nag-aaral ng kasaysayan si Pavlichenko sa Universidad ng Kiev. Tulad ng libo-libong kabataang Sobyet, agad siyang nagboluntaryo para ipagtanggol ang bansa. Ngunit sinubukan muna siyang italaga ng mga opisyal bilang nurse. Tumanggi si Pavlichenko at iginiit na maging sniper. Sa huli, pinayagan siyang sumali sa unit ng labanan. Unang malaking karanasan niya sa labanan ang depensa ng Odessa noong 1941. Pinalibutan ng puwersang Aleman at Romanian ang lungsod at tumindi ang labanan. Agad ipinamalas ni Pavlichenko ang kanyang galing. Ang pagiging sniper ay nangangailangan ng tiyaga, eksaktong pagbaril at kakayahang manatiling hindi gumagalaw ng matagal kahit delikado habang naghihintay umatake. Sa ilang buwan lang, 12-12 ng napas lang ang naitala ni Pavlichenko. Kalaunan, inilagay siya sa labanan sa Sevastopol, estratehikong daungang lungsod sa Crimea. Ilang buwang kinubkob ang Sevastopol na nagresulta sa matinding pambubomba ng artilyerya at mga pag-atakeng pangimpapawid at mabagsik na labanan sa lupa. Ang guho ng lungsod ay naging perpektong lugar para sa mga sniper kung saan umunlad si Pavlichenko. Tinugis niya ang mga sundalong kalaban at mga kalabang sniper sa mga wasak na gusali at trinsera. Isa sa pinakamapanganib niyang gawain ay ang makipagduelo sa mga German sniper na sinanay para patayin ang mga kalabang mamamaril. Noong siya ay nasugatan noong 1942 si Pavlichenko ay nakapagtala na ng 300 at siyam na kumpirmadong napatay, kabilang ang 36 na kalabang sniper. Sumikat ang kanyang reputasyon kaya gumamit ng psikolohikal na taktika ang mga Aleman. Nag-anunsyo gamit ang malalakas na speaker ng gantimpala para sa pagsuko niya, tapos nagbanta ng marahas na paghihiganti. Hindi ito pinansin ni Pavlichenko. Nasugatan siya ng mortar kaya inalis sa mga linya ng labanan at ipinadala sa diplomatikong paglalakbay sa mga bansang kaalyado. Sa paglalakbay na ito, bumisita siya sa Estados Unidos at nakilala sina Pangulong Franklin D. Roosevelt at unang ginang Eleanor Roosevelt. Ngunit naitatag na ang kanyang alamat. Para sa mga sundalong Aleman sa Eastern Front, si Lyudmila Pavlichenko ay isang nakakatakot na kalaban na maaring hindi nila makita kailanman. Huli na ang lahat. Rosa Shanina, ang sniper na tumangging umatras. Si Rosa Sanina ay batang Soviet sniper na sumikat dahil sa kanyang determinasyon at tapang, kaya nirerespeto siya bilang isa sa mga kilalang babaeng sniper sa Eastern Front. Si Rosa Shanina ay ipinanganak noong 1924 sa maliit na hilagang nayon ng Yedma sa reyon ng Arkhangelsk sa Russia. Lumaki siya sa malaking pamilyang manggagawa kung saan kailangan ng disiplina at tiyaga. Mabagsik ang taglamig, mahirap ang biyahe at araw-araw ay puno ng pagsusumikap. Sa kabila ng mga hamon, mahusay na estudyante si Sanina. Nangarap siyang maging guro at lumipat sa Arkhangelsk para mag-aral sa isang institusyong pampagtuturo. Ngunit ibang naging takbo ng kasaysayan. Noong Hunyo 1941, sinimulan ng Nazi Germany ang malawakang pananakop sa Soviet Union. Nagulat ang bansa at agad naging laban ito para sa kaligtasan. Milyon-milyong kabataan, kabilang si Rosa Shanina, ang nagboluntaryong ipagtanggol ang bayan. Sa edad na 18, sumali siya sa Red Army. Tinanggap si Shanina sa paaralan ng mga babaeng sniper, bahagi ng plano ng Soviet Union na sanayin ang mamamaril laban sa pagsulong ng mga Aleman. Mahirap ang pagsasanay. Tinuruan ang mga estudyante ng teknik sa pagtatago, palihim na galaw, pagbaril sa malayo at pananatiling buhay sa larangan ng digmaan. Nagpractice silang humiga ng matagal sa lamig at natutong tantiyahin ang distansya sa bukas na lupain. Mabilis na patunayan ni Shanina na kabilang siya sa pinakamagagaling sa klase. Napansin ng kanyang mga tagapagsanay ang pambihira niyang katumpakan sa pagbaril at ang kalmado niyang pag-uugali kahit nasa ilalim ng matinding presyon.
Nagtapos siya na may mataas na marka at naitalaga sa isang unit ng labanan noong 1944. Ang kanyang pagdating ay nagtugma sa malalaking opensiba ng Soviet na nagtulak sa mga Aleman pakanluran matapos ang tagumpay sa labanan sa Kursk noong 1943 ang pinakamalaking labanan ng mga tangke sa kasaysayan. Naranasan ni Shanina ang unang labanan niya sa operasyon sa Belarus nang simula ng puwersang Soviet ang pagpapalaya sa mga teritoryong sinakop ng Aleman. Mabilis niyang napatunayan ang pagiging epektibong sniper. Kilalang-kilala siya sa kakayahang mapaputok ng dobleng putok, dalawang sunod na tumpak na putok sa magkaibang target. Dahil sa teknik na ito, napapatumba niya agad ang maraming kalabang sundalo at mabilis dumami ang napatay niya. Umakyat sa mga pahayagang militar ng Soviet ang balita ng kanyang tagumpay mula sa kanyang unit. Nagsimulang magsulat ang mga mamamahayag tungkol sa batang sniper bilang simbolo ng determinasyon at pagmamahal sa bayan. Lumabas ang mga litrato ni Shanina sa pahayagan sa buong Unyong Sobyet pero hindi mahalaga sa kanya ang kasikatan. Nabigo si Shanina dahil sa mga patakaran na pumipigil sa mga babaeng sniper na mapunta sa pinakamapanganib na harapan. Naniniwala siyang mas tungkulin niyang lumaban kasama ng impanterya kaysa manatili sa likod ng mga depensibong posisyon. Paulit-ulit siyang humiling na makalapit sa harapan. Kalaunan, pinayagan siya ng mga komandante niyang sumali sa opensibang operasyon. Noong huling bahagi ng 1944 at unang bahagi ng 1945 lumaban si Shanina habang sumusulong ang mga Soviet sa silangang Prussia, isa sa huling kampanya ng digmaan sa Europa. Matindi ang labanan habang sinusubukan ng mga puwersang Aleman na pabagalin ang pagsulong ng hukbong Soviet patungong Berlin. Patuloy na naglingkod si Shanina bilang isang sniper sa unahan ng labanan sa mga labang ito. Ang kanyang talarawan na natuklasan matapos ang digmaan ay nagbunyag ng emosyonal na hirap mula sa labanan. Isinulat niya ang tungkol sa kaguluhan ng labanan, pagkawasak ng baryo at labis na pagod ng mga sundalo sa magkabilang panig. Ngunit nanatili siyang determinado ipagpatuloy ang laban. Noong Enero 1945 sa gitna ng kontra-atake ng mga Aleman, sinubukan ni Shanina iligtas ang isang sugatang opisyal ng artilyerya habang pinoprotektahan siya mula sa putok ng baril. Tinamaan siya ng putok ng kalaban. Si Rosa Shanina ay namatay noong Enero 28, 1945 sa edad na 20 taon lamang. Bagamat maikli ang kanyang naging buhay, nag-iwan siya ng pamana ng katapangan at determinasyon. Kilala siya ngayon bilang isa sa pinakamatapang na babaeng sniper noong ikalawang digmaang pandigdig. Isang sundalo na tumaging umiwas sa panganib at iginiit na lumaban kasama ang kanyang mga kasamahan hanggang sa huli. Lydia Litviak, ang puting liryo ng Stalingrad. Habang nangihibabaw ang mga sniper mula sa tagong pwesto sa lupa, may grupo ng kababaihan na lumaban naman sa impapawid sa ibabaw ng mga linya ng labanan sa Eastern Front. Isa sa mga kapansin-pansin ay si Lydia Litviak, isang Soviet fighter pilot na naging isa sa kakaunting babaeng fighter ace sa kasaysayan. Si Lydia Litviak ay ipinanganak sa Moscow noong 1921 mula pagkabata na humaling na siya sa abyasyon. Noong dekada 30, itinaguyod ng Soviet Union ang aviation bilang simbolo ng pag-unlad at nagtatag ng mga flying club sa bansa para sanayin ang mga kabataang piloto. Sumali si Litviak sa isang club nung teenager siya at agad lumitaw ang kanyang galing. Noong sinalakay ng Alemanya ang Soviet Union noong 1941 may daan-daang oras na siyang karanasan sa paglipad at naging sibilyang instruktor sa pagpapalipad. Dahil sa determinasyon na ipagtanggol ang bansa, nagboluntaryo siya sa militar. Sa kalaunan, sumali si Litviak sa ika-586 na Fighter Aviation Regiment, isa sa mga unit ng kababaihang piloto na itinatag sa ilalim ng pamumuno ng kilalang Soviet aviator na si Marina Raskova. Matapos ang dagdag na pagsasanay sa labanan, inilipat si Litviak sa frontline na unit ng mga piloto. Lumipad siya gamit ang Yakovlev Yak-1, isang mabilis at madaling imaniobrang Soviet fighter aircraft para sa bakbakan sa impapawid. Sinimulan niya ang karira sa isa sa pinakatanyag na labanan ng digmaan, ang labanan sa Stalingrad. Noong 1942 hanggang 1943 ang kalangitan sa itaas ng wasak na lungsod ay puno ng walang humpay na labanan sa impapawid. Matindi ang labanan ng eroplanong Aleman at Soviet para sa kontrol ng himpapawid habang naglalabanan din ang mga puwersa sa lupa sa ibaba. Delikado ito para sa mga bagong piloto. Mabilis na patunayan ni Litviak na kabilang siya sa pinakamagagaling. Sa isa sa unang misyon niya, inatake niya ang mga Aleman na bomber na may kasamang fighter aircraft.
Sa sumunod na labanan sa Himpapawid, napabagsak ni Litviak ang isang Aleman na bomber at winasak din ang isang fighter escort nito. Dahil sa kanyang tagumpay, nakuha niya agad ang respeto ng ibang Soviet piloto. Ang kanyang eroplano ay may kakaibang puting liryon na ipininta sa gilid, kaya tinawag siya ng mga kapwa piloto bilang puting liryon ng Stalingrad. Agad nakilala ng mga German piloto ang palatandaang iyon. Sumikat si Litviak sa agresibo niyang estilo ng paglipad. Madalas siyang lumalaban sa mga kalabang eroplano ng malapitan gamit ang bilis at liksi para manalo. Kahit magaling siya, delikado pa rin ang labanan sa Himpapawid. Ilang beses nasira ang kanyang eroplano sa mga malapitan na labanan sa Himpapawid at minsan ay napilitan siya mag-emergency landing sa likod ng mga linya ng Soviet matapos tamaan ng putok ng kalaban. Kahit pagkatapos ng mga karanasang ito, patuloy pa rin siyang bumalik sa mga misyon sa labanan. Sa pagdaan ng panahon, nakaipon si Litviak ng maraming kumpirmadong tagumpay sa Himpapawid kaya naging isa siya sa pinakamatagumpay na babaeng piloto ng eroplanong panlaban noong ikalawang digmaang pandigdig. Lumipad siya sa maraming misyon sa Eastern Front at naging iginagalang na personalidad sa hanay ng mga pilotong Soviet. Ngunit dahil sa walang humpay na bilis ng labanan sa Himpapawid, kahit ang pinakamagagaling na piloto ay nahaharap sa matinding panganib. Noong Agosto 1, 1943 si Litviak ay lumipad muli para sa isa pang misyon sa silangang Ukraine. Hindi na bumalik ang kanyang eroplano sa loob ng mga dekada. Hindi tiyak ang detalye ng kanyang huling labanan, pero lumabas sa investigasyon na pabagsak siya sa isang malapitan na labanan sa Himpapawid laban sa mga eroplanong panlaban ng Aleman. Si Lydia Litviak, 21 taong gulang, ay naging isa sa mga pinakamaalamat na babaeng piloto ng pandigma noong ikalawang digmaang pandigdig kahit maikli ang kanyang karera. Ipinapakita ng kanyang kwento na kayang tapatan at talunin ng mga babae ang pinakamagagaling na piloto ng pandigma sa mundo. Ang kanyang pamana ay nananatiling isa sa mga pinakapambihirang halimbawa ng tapang at husay sa labanan sa Himpapawid. Ang mga bruha ng gabi lagim mula sa kadiliman. Ilan lang sa mga unit militar ng ikalawang digmaang pandigdig ang naging kasing nakakakilabot at misteryoso ng Soviet na 588 rehimyento ng pambobomba sa gabi. Para sa mga sundalong Aleman, ang mga pilotong ito ay hindi lang kalaban, kundi mas nakakatakot pa. Tinawag nila silang mga bruha ng gabi. Ang unit ay tinatag noong 1942 sa isa sa mga pinakadesperadong sandali ng digmaan para sa Yunyong Sobyet. Ang mga hukbong Aleman ay malalim nang nakapasok sa teritoryo ng Sobyet at binabantaan na ang mahahalagang lungsod tulad ng Stalingrad at ang mga rehiyong mayaman sa langis sa Caucasus. Kailangan ng mga pinunong Sobyet ang lahat ng piloto at eroplano para mapabagal ang pagsulong ng Aleman. Ang paglika ng unit ay pangunahing gawa ni Marina Raskova, ang kilalang piloto ng Sobyet na nakumbinsi si Joseph Stalin upang pahintulutan ang pagbuo ng mga rehimyento ng abyasyon na binubuo lamang ng kababaihan. Ang 588 Night Bomber Regiment ang naging pinakatanyag sa mga unit na ito. Karamihan sa mga babaeng na-recruit sa regiment ay napakabata at marami ay dating estudyante, guro o mahilig sa abyasyon bago ang digmaan. Ang ilan sa kanila ay 17 o 18 taong gulang lang nang mang-training. Mabilis at matindi ang pagsasanay dahil sa agarang pangangailangan ng digmaan. Kinailangang matutunan ng mga piloto ang nabigasyon, teknik sa pagbomba, pag-aayos ng eroplano at paglipad sa gabi sa gitna ng labanan. Tiniis din nila ang hirap ng buhay, natutulog sa simpleng paliparan malapit sa mga unahang linya ng labanan. Ang kanilang eroplano ay Polikarpov PO-2, isang biplane na gawa sa kahoy at lona na may dalawang upuan. Orihinal na dinisenyo noong 1920 DS bilang eroplanong pangsanay, luma na ang PO-2 nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandigdig. Walang armor plating, kakaunti ang sandata at bombang kayang dalhin. Pero ang marupok na eroplanong ito ay naging perpekto para sa mga night witches. Kayang lumipat ng PO-2 ng mabagal at makamanobra sa mababang altitude. Dahil dito, kayang lapitan ng mga piloto ang posisyon ng kalaban sa dilim nang hindi agad napapansin. Kadalasan, nagsisimula ang misyon ng Night Witches pagkagabi. Nilalagyan ng ground crew ng bomba ang ilalim ng pakpak. Habang pinag-aaralan ng mga piloto ang mga mapa at tinutukoy ang ruta patungo sa mga posisyon ng Aleman, ginagamit nila ang mga simpleng instrumento, kumpas at palatandaan sa liwanag ng buwan para sa nabigasyon. Madala, magkakasama sa maliliit na grupo ang mga piloto. Minsan, sinasadya ng isang eroplano na akitin ng searchlight at putok ng mga panlaban sa eroplano ng Aleman. Habang abala ang mga kalabang taga-baril sa isang eroplano, palihim namang lalapit ang isa pa mula sa ibang direksyon bago marating ang target. Papatayin ng piloto ang makina at dadausdos ang eroplano ng tahimik sa dilim. Sa oras na yon, ang naririnig lang ng mga sundalong Aleman ay mahina at humuhuning tunog ng hangin sa mga pakpak.
Sa mga tropa sa ibaba, ito'y parang pagwasiwas ng walis tingting. Ang tunog na ito ang nagbigay ng palayaw na night witches o Nachthexen sa Aleman. Ihuhulog ng mga piloto ang mga bomba at paandarin ulit ang makina pagkatapos makalayo sa target saka muling maglalaho sa dilim. Delikado ang mga misyong ito. Madaling tamaan ng mga baril laban sa eroplano ang mabagal na PO-2 na eroplano. Kapag natukoy ng German night fighter, halos imposible na silang makatakas. Sa kabila ng panganib, tuloy-tuloy pa rin lumipad ang night witches. Sa matitinding operasyon, umaabot sa 8-15 misyon kada gabi ang crew. Matindi ang pagod nila. Pagkalapag, agad nilagyan ng bomba at pinunuan ng gasolina ng ground crew ang eroplano bago muling lumipad ang mga piloto. Maraming piloto ang sumikat dahil sa dami ng kanilang natapos na misyon. Isa rito sina Jesda Popova na lumipad sa mahigit 850 misyong pandigma noong digmaan. Isang beses, pagbalik niya mula sa misyon, natuklasan niyang tinamaan ng 12 dosenang bala mula sa putok na kontra-eroplano ng mga Aleman ang eroplano pero nakaligtas siya at lumipad ulit ng sumunod na gabi. Ang regiment ay may mahalagang papel sa maraming kampanya gaya ng mga operasyon sa Caucasus, Ukraine, Poland at sa paglusob ng Soviet sa Germany. Sa pagkatapos ng digmaan, nakalipad ang Night Witches ng mahigit 23,000 misyong pandigma at nagbagsak ng libu-libong tonelada ng bomba sa mga posisyon ng mga Aleman. 23 miyembro ng regiment ang ginawaran ng titulong bayani ng Unyong Soviet, isa sa pinakamataas na parangal militar ng bansa. Hindi sila umasa sa malalakas na bomba o modernong eroplano, kundi sa tiyaga at pagpupursige. Gabi-gabi silang bumabalik para guluhin ang mga sundalong Aleman na natutulog malapit sa harapan. Ang bulong ng kanilang pakpak sa dilim ay kinatatakutan na ngayon. Ibig sabihin, paparating na naman ang mga Night Witches. Marina Raskova, ang babaeng lumika ng mga Night Witches. Sa likod ng maalamat na Night Witches ay may isang kahangangang babae na ang determinasyon ang nagbigay daan para mabuo ang buong unit. Ang pangalan niya ay Marina Raskova. Ipinanganak noong 1912 sa Moscow, unang nag-aral ng musika si Raskova at nangarap maging isang opera singer. Ngunit nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang mahumaling siya sa abyasyon. Noong mga unang taon ng pag-unlad ng abyasyon sa Soviet noong dekada 30, nabihag ng abyasyon ang imahinasyon ng publiko sa Soviet. Kimikilalang pambansang bayani ang mga piloto at ang mga paglipad na nagtatakda ng record ay simbolo ng technological na pag-unlad. Si Raskova ay agad naging isa sa pinakamahuhusay na babaeng piloto ng bansa. Nagtrabaho siya bilang isang navigator, isang tungkulin na responsable sa pagplano ng ruta ng paglipad at paggabay sa eroplano sa malalayong distansya. Dahil sa husay at determinasyon niya, agad siyang nakilala sa bansa. Noong 1938 lumahok si Raskova sa isa sa mga pinakatanyag na paglipad sa kasaysayan ng abyasyong Sobyet. Kasama ang dalawang babaeng piloto, tumulong siyang magpalipad ng eroplano na Rodina sa record-breaking na tuloy-tuloy na paglipad mula Moscow hanggang Malyong Silangan ng Unyong Sobyet. Ang biyahe ay umabot ng mahigit 5,900 kilometro sa gitna ng paglipad, naligaw ang crew at halos maubusan ng gasolina. Tumalon si Raskova gamit ang parachute mula sa eroplano para mabawasan ang bigat at ligtas itong mapalapag. Nabuhay siyang mag-isa sa gubat ng 10 araw na may kakaunting supply bago siya natagpuan ng rescue team. Ang matapang na nagawang iyon ang nagpatanyag sa kanya bilang pambansang bayani. Noong sinalakay ng Alemanya ang Unyong Sobyet noong 1941 at 41,000 kababaihan ang sumulat ng liham para maglingkod sa labanan. Maraming kahilingan ang hindi pinansin pero ginamit ni Raskova ang impluwensya, reputasyon at koneksyon niya. Direktang nanawagan siya kay Joseph Stalin na payagan ang mga babae bilang piloto sa labanan at sumang-ayon si Stalin. Bilang resulta, 30 puro babaeng rehimyento ng abyasyon ang nabuo, ang 586 na Fighter Aviation Regiment, ang 587 na Dive Bomber Regiment at ang 588 na Night Bomber Regiment. Ang mga unit na ito ay naging tanyag na pambabaeng panglaban noong digmaan. Tumulong si Raskova sa pagre-recruit ng daan-daang kabataang babae sa Unyong Sobyet. Karamihan sa kanila ay estudyante o aviation enthusiast na nangarap lumipad bago ang digmaan. Siya ang namuno sa pagsasanay at tumulong mag-organisa ng mga unit. Bagamat namuno siya sa 587 rehimyento ng dive bomber, nanatili siya malapit sa mga unit na tinulungan niyang itatag. Noong Enero 1943 habang papunta sa unahan ng labanan malapit sa Stalingrad, bumagsak ang eroplano ni Raskova dahil sa masamang panahon. Nagulat ang buong Unyong Sobyet sa kanyang pagkamatay.
Binigyan siya ng pambansang libing at inilibing ang kanyang abo sa pader ng Kremlin sa Moscow, isa sa pinakamataas na parangal ng bansa. Kahit di niya nakita ang pagtatapos ng digmaan, nagpatuloy ang kanyang pamana. Lumaban ang Night Witches at iba pang unit ng kababaihang panghimpapawid na tinulungan niyang buuin hanggang sa huling buwan ng labanan. Kung hindi dahil kay Marina Raskova, maaring hindi nabuo ng Unyong Sobyet ang mga unit ng kababaihang panghimpapawid nito. Maaring hindi kailanman nakalipad ang Night Witches, isa sa pinakakinatatakutang unit noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nancy Wake, ang kuting daga ng Gestapo. Habang ang Eastern Front ay nagluwal ng mga alamat na sniper at piloto, sa kanlurang Europa naman ay lumitaw ang isa pang uri ng kinatatakutang kaaway ng Nazi Germany, mga mandirigmang lumalaban ng palihim sa likod ng mga linya ng kaaway. Isa sa pinakamapanganib ay si Nancy Wake dahil sa kanyang mapangahas na mga operasyon at galing umiwas sa pagkakadakip, naging isa siya sa mga pinakahinahanap na kaaway ng Gestapo. Si Nancy Grace Augusta Wake ipinanganak sa Wellington, New Zealand noong 1912 at 12, ngunit lumaki siya sa Australia. Bilang isang dalagang babae, malawak siyang naglakbay at kalaunan ay lumipat sa Europa kung saan siya nagtrabaho bilang isang mamamahayag. Habang nagtatrabaho sa Europa, noong dekada 1930 nasaksihan ni Wake ang pag-usbong ng Nazi Germany at ang pag-uusig sa mga mamamayang Hudyo. Ang karahasan at pang-aapi na nasaksihan niya ay tumatak ng malalim sa kanya at nagpasidi ng galit niya sa rehimeng Nazi. Nung sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1939 at 39 nakatira si Wake sa Pransya kasama ang asawang si Henry Fiorca, isang mayamang industrialistang Pranses. Noong 1940 at 40 sinalakay ng Aleman ang Pransya at mabilis natalo ang hukbong Pranses kaya nahati ang bansa sa nasakop at hindi nasakop na sona. Maraming Pranses ang napilitang tumanggap sa pananakop pero ang iba ay nagorganisa ng paglaban. Agad sumali si Nancy Wake sa French Resistance at tumulong sa mga Allied sundalo at piloto makatakas mula sa nasakop na teritoryo. Madalas umasa ang mga napabagsak na piloto sa Europa sa Resistance Network para makarating sa ligtas na lugar. Tinulungan ni Wake ang mga piloto sa mga lihim na ruta sa Pransya papuntang Espanya para makabalik sa Britanya. Delikado ang mga misyong ito. Sinumang mahuling tumutulong sa mga sundalong alyado ay maaaring makulong, pahirapan o patayin, ngunit napatunayang napaka-epektibo ni Wake. Madalas siyang maglakbay sa pagitan ng mga unit ng resistance na dadala ng mensahe, pera at supply. Ang kanyang tapang at kakayahang kumilos ng mabilis sa mga nasakop na lugar ang naging dahilan kung bakit napakahalaga niya sa lihim na samahan. Agad na nalaman ng Gestapo, ang lihim na pulis ng Nazi, ang kanyang mga gawain. Ilang beses siyang tinangkang hulihin, ngunit laging nakakatakas si Wake. Gumamit siya ng pagbabalat kayo, pekeng pagkakakilanlan at lihim na daanan para laging makaiwas sa otoridad. Dahil sa kakayahan niyang maglaho, tinawag siyang ang puting daga. Nag-alok ang Gestapo ng 5 milyong francs na pabuya para sa kanyang ulo, kaya isa siya sa pinakahinahanap na resistance fighter sa Pransya. Noong 1943, naging sobrang delikado na para sa kanya ang manatili sa Pransya. Habang papalapit na ang Gestapo, tumakas si Wake patawid ng Pyrenees papuntang Espanya at kalaunan ay nakarating sa Britanya. Doon, sumali siya sa Special Operations Executive, isang British na grupo na nagkokoordina ng paglaban sa mga nasakop ng Nazi sa Europa. Sumailalim si Wake sa matinding pagsasanay na kinabibilangan ng paggamit ng mga armas, mga teknik ng sabotahe, komunikasyon sa radyo, pagtalon gamit ang parachute at mga taktika ng gerilyang pakikidigma. Pagsapit ng 1,100 at 44 handa na siyang bumalik sa laban. Noong Abril ng taon na yon, si Nancy Wake ay nagparachute pabalik sa gitnang Pransya para tumulong mag-organisa ng resistance bago ang pagsalakay ng mga alyado sa Normandy. Kasama ang libu-libong mandirigma ng resistance na kilala bilang Marquis, tumulong si Wake na magkoordina ng mga pag-atake sa mga linya ng supply ng Aleman, mga tulay at mga network ng komunikasyon. Ang mga sabotahe ay nagpabagal sa kilos ng mga tropang Aleman at mas nagpahirap sa kanila na agad tumugon sa paglapag ng alyado noong Hunyo 1944. Si Wake mismo ay madalas na lumalahok ng direkta sa mga operasyong labanan. Sa pagsalakay sa punong tanggapan ng Gestapo, iniulat na napatay niya ang Aleman na gwardiya gamit ang isang tahimik na teknikang mano-mano para hindi makapagpatunog ng alarma. Pagkatapos ng digmaan, si Nancy Wake ay naging isa sa mga resistance fighter na pinakamaraming natanggap na parangal ng ikalawang digmaang pandigdig. Tumanggap siya ng maraming parangal tulad ng George Medal mula sa Britanya, Medal of Freedom mula sa Estados Unidos at Legion of Honor mula sa Pransya. Para sa mga Nazi na humahabol sa kanya, si Nancy Wake ay bangungot, isang resistance fighter na tumangging sumuko at tila imposibleng mahuli.
Isa pang naging makapangyarihang simbolo ng paglaban noong ikalawang digmaang pandigdig ay si Zoya Kosmodemyanskaya, ang martir ng paglaban ng mga Sobyet. Isang batang Soviet partisan na naging kilalang bayani ng digmaan dahil sa kanyang tapang. Ipinanganak si Zoya noong 1923 sa Tambov, Russia. Lumaki siya sa pamilyang pinapahalagahan ang edukasyon at pagmamahal sa bayan at kilala sa mga kamag-aral bilang seryoso at determinado. Nang salakain ng Nazi Germany ang Soviet Union noong 1941 at 41 taong gulang pa lamang si Zoya. Tulad ng ibang kabataang Soviet, agad siyang nagboluntaryo para ipagtanggol ang bansa. Sumali siya sa unit ng mga partisanong sabutur na sinanay para kumilos sa likod ng mga linya ng kalaban. Ang mga unit na ito ay nagsagawa ng mga misyon na layuning guluhin ang mga ruta ng supply ng Aleman, sirain ang mga linya ng komunikasyon at sabutahehin ang infrastrukturang militar. Mahalaga ang papel ng pakikidigmang partisan sa pagpapabagal sa pagsulo ng mga Aleman sa Sobyet. Kumilos ang unit ni Zoya malapit sa mga linya ng labanan sa kanluran ng Moscow noong taglamig. 1,941 sa mahalagang yugto ng digmaan. Noong panahong iyon, malapit nang marating ng puwersang Aleman ang kabisera ng Sobyet. Inutusan ang mga partisan na wasakin ang mga baryo at pasilidad na ginagamit ng Aleman bilang silungan at supply. Layunin ay alisin ang mapakukunan ng kalabang hukbo sa gitna ng matinding taglamig sa Rusya. Noong Nobyembre 1941, sinubukan ni Zoya sunugin ang mga gusaling gamit ng tropang Aleman sa isang misyong sabotahe. Nahuli siya ng mga sundalong Aleman. Isa sa pinakamakapangyarihang kwento ng paglaban noong digmaan, si Zoya ay malupit na inusisa at pinahirapan ng mga bumihag sa kanya. Hiniling ng mga Aleman ang detalye ng unit at operasyon, pero tumanggi siyang sumagot. Sa kabila ng matinding pang-aabuso, hindi niya ibinunyag ang mga pangalan ng kanyang mga kasamahan o ang kinaroroonan ng mga grupong partisano. Noong Nobyembre 29, 1941, si Zoya Kosmodemyanskaya ay hayagang binitay sa pamamagitan ng pagbigti sa nayon ng Petroshevo. Ikinuwento ng mga saksi na bago siya bitayin, matapang siyang nagsalita sa mga sundalong Aleman at taga-nayon. Ayon sa mga ulat ng Sobyet, sinabi niyang matatalo ng Unyong Sobyet ang Alemanya at libu-libong partisano ang magpapatuloy lumaban. Ang kanyang tapang sa harap ng kamatayan ay naging makapangyarihang simbolo ng paglaban. Makalipas ng kaunti, inilatalan ng mga pahayagang Sobyet sa buong bansa ang kanyang kwento, mga larawan at artikulo na nagpakita ng kanyang katapangan at sakripisyo. Si Zoya Kosmodemyanskaya ay isa sa mga unang babaeng tumanggap ng titulong bayani ng Unyong Sobyet, ang pinakamataas na parangal militar ng bansa. Ang kanyang kwento ay nag-inspire sa libu-libong kabataang Sobyet na sumali sa mga partisang lumalaban sa likod ng linya ng Aleman. Hanggang ngayon, kilala pa rin siya bilang isa sa pinakatanyag na personalidad ng paglaban ng mga Sobyet noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kanyang kwento ay sumisimbolo ng tapang at lakas ng paglaban sa pang-aapi, mga mandirigmang hindi inasahan ng kalaban. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945 na harap ang mundo sa malaking hamon ng muling pagbangon mula sa pagkawasak. Maraming lungsod ang naiwan ding wasak. Sa Europa at Asya, milyon-milyong pamilya ang nagluksa sa pagkawala ng mahal sa buhay at nahirapan ng mga bansa bumangon mula sa mga sugat na pang-ekonomiya at emosyonal na iniwan ng digmaan. Para sa maraming kababaihang lumaban sa digmaan, ang pagtatapos nito ay nagdulot ng mahirap na pagbabalik sa buhay sibilyan. Ang iba ay nagbalik sa universidad at karera na napatigil dahil sa digmaan. Samantalang ang ilan ay nahirapang mag-adjust sa mga lipunang inaasahan silang bumalik sa tradisyonal na papel. Sa kabila ng kanilang mga ambag sa larangan ng digmaan, maraming babaeng veterano ang nakaranas na hindi lubos na kinilala ang kanilang mga karanasan noong digmaan sa mga taon kaagad pagkatapos ng labanan. Ngunit nanatili ang kanilang mga kwento. Dahan-dahang natuklasan ng mga historiador at mananaliksik ang buong lawak ng mga papel na ginampanan ng kababaihan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ipinakita ang larawan ng tapang, determinasyon at katatagan. Hindi lang sumuporta ang mga kababaihan sa digmaan, sila mismo ay direktang lumaban sa mismong unahan ng labanan. Sama-sama, ang mga babaeng ito ay kumakatawan lamang sa maliit na bahagi ng mas malaking kwento ng mga kababaihan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Milyon-milyong kababaihan sa mundo ang nag-ambag sa laban kontra pasismo at pananako. Nagtrabaho sila sa pabrika ng tangke, eroplano, armas at nagsilbing nurse at mediko. Sa digmaan, sila ang nagdedecode ng komunikasyon ng kalaban, nagdadala ng supply at nag-oorganisa ng kilusan ng paglaban.
May ilan na lumipad ng eroplano, may lumaban gamit ang rifle at may nag-alay ng buhay para sa mga sundalong kaharap nila. Noong digmaan, naging mabagsik na kalaban ang mga babaeng ito, sniper na nagtatago sa guho, pilotong sumulpot sa tahimik na gabi o mandirigmang biglang sumusugod mula sa dilim. Sa kasaysayan, naging iba ang papel nila, mga simbolo sila ng tapang. Ang kadilang mga kwento ay nagpapatunay na ang tapang sa digmaan ay hindi nakadepende sa kasarian, nasyonalidad o pinagmulan. Ito ay nasusukat sa kahandaang harapin ang panganib at ipaglaban ang pinaniniwala ang tama. Hindi lang basta bahagi ng kasaysayan ang mga kababaihang lumaban nung ikalawang digmaang pandaigdig, sila rin ay tumulong humubog nito. Ang kanilang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon na alalahanin ang sakripisyo at tapang ng mga nabuhay sa pinakamadilim na yugto ng sangkatauhan.